ang Incoterms? Bakit ito ginagamit ng mga importer at exporter? Welcome to JG Brokerage, your expert partner for your business. Ang unang mga rules ng Incoterms ay inilabas noong 1936 ng International Chamber of Commerce o ICC. Noong panahong iyon, ito ay nagdulot ng malawakang usapin sa mundo ng business o pagnenegosyo dahil ito ay isang bagong konsepto sa industriya. Tinutulungan ng Incoterms ng ICC ang mga mangangalakal, importer at exporter na maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng malinaw na usapin tungkol sa mga gastos or product cost, risk at paglalaan ng ilang mga responsibilidad ng mga buyer at seller sa mga sales contract. Ipinaliwanag sa Incoterms ang tatlong konsepto. Una, responsibilidad, sino ang mag-pick up at mag-deliver sa port o pantalan. Katulad ng pag-aayos sa trucking at pag-load sa mga barko o airplane. Ganon din sa pag-aayos ng mga documents alinsunod sa customs o aduana. Pangalawang ipinaliwanag ng Incoterms ay ang risk o panganib. Ipinapaliwanag dito ang risk at kung si seller at buyer ang papusan kung sakaling magkaroon ng problema sa cargo o products. Pangatlong concept na ipinaliwanag sa Incoterms ay ang mga gastos, kung si seller or buyer ang may pananagutan sa pagbabayad ng mga gastos, tulad ng mga gastos sa transportasyon, insurance, packaging at handling charge, pag-load, unload at mga gastos sa inspection, duties and taxes at iba pa. Mula noong katapusan ng ika-19 na siglo, ginamit na ang Incoterms sa mga sales contract katulad ng FOB at CIF upang linawin ang paghahati ng mga responsibilidad, gastos, at mga panganib o risk. Iba't iba man ang language ng iba't ibang bansa, ang Incoterms ay naging daan upang mapabuti at mapagbuklod ang mga negosyante sa buong mundo. Ang JG Brokerage ay nagbibigay ng free seminar sa importer at exporter. Just chat with us. Please like, share and follow sa JG Brokerage videos para sa dagdag kaalaman. Thank you for watching.